Intro. Praise God. Today is Sunday and today is the Lord's Day. Kaya dapat lang ibigay natin ang ating pagpupuri sa Hari ng mga Hari. Sa mundo at ngayon man
bagyo susuko. Di dapat apekto sa nangyayari sa mundo. Kapag may bagyo at susuko. Dahil magbubura sa'yo ang pagbabago. Dahil magbubura sa'yo ang pagpapala mo. Dahil magbubura sa'yo ang pagbabago mo. Sabay-sabay ko natin gawin eh. Nadarating sa'yo ang Diyos. Dahil ka nga naman mo mag-Diyos. Naranasan mo tanging mo. Ang hayop mo, umanda ka na sa alam mo, Diyos mo. Ulitin natin ang buong. Di dapat apekto sa mga nangyayari sa mundo. Kapit man may bagyo at nawagang susuko. Dahil magbubula sa'yo ang pagbabago. Dahil magbubula dahil magbubula sa'yo ang parangat mo. Sabay-sabay tayo lahat. Mag-Diyos, nararating sa'yo mag-Diyos. Dahil ka nga naman mo mag-Diyos. Naranasan mo tanging mo, Diyos. Ang ihayag mo, umanda ka na sa araw ng good news mo. Handa ka na ba sa good news mo? My good news, nararating sa'yo, my good news. Dahil ka nga naman mo, my good news. Naranasan mo tanging mo, Diyos. Ang ihayag mo, umanda ka na. Dear God, it's good news, Sir God. It's already at our doorstep. We believe, dear God, as we worship you right now, kumikilos ka na, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Dahil nakinaya ka, buhay ko na iba. Bigyan mo ako, ibalik ang asya. Pinatawad sa kasalanan, kinalaya sa kahirapan, kaya't ikaw lang ang aking pagpupulihan. Pagpatuloy sa pag-ibig ko sa'yo, ano man ang daanan ko, ano man ang sabihin mo, magpapatuloy sa aking pagsamba sa'yo. Ipagin ang nais mo, ang buhay ko ay pagayaan mo. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon ng Diyos, sa patawaran ng aming mga kasalanan. Nang nakinaya ka, buhay ko ay naiba. Binigyan mo ako ng bagong pag-asa. Pinatawad sa kasalanan, pinalaya sa kahirapan, kaya likha lang ang aking pagpupulihan. Pagpatuloy sa paglilingkod sa'yo, ano man ang naaman ko, ano man ang sabihin sa akin ng mundo. Sasamba sa'yo, hindi ang nais mo, ang buhay ko ay pagalian mo.
Thank you, God. Praise God. Hallelujah. Manalangin po tayo. Good morning po sa bawat isa. Magpipray po tayo. Hallelujah. Pikit po natin ating mga mata. Taas po natin ang ating kamay. Lord, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito po kami, Panginoon, O God, inaalay po namin ang papuri at sa iyo. We glorify your name, O God. You are our God. You are living God. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, O Lord God, maghari ka sa umagang ito. I-bless mo po, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na makikinig ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang siyang maluwalhati. Ikaw po, Panginoon, O God, ang mag-glorify sa buhay namin, O Lord God. Sa oras na ito, Panginoon, O God, continue to pour out your Spirit, O God, upon us. Let wisdom and understanding be upon us, O Lord God. Anointing, O God, hallelujah, will flow, O Lord God. At ganun din po, Panginoon, O God, more revelations to come, Panginoon. Bless mo po, Panginoon, ang man of God na iyong gagamitin na mag-aayos na iyong salita. Patuloy ang karunungan, O Lord God, hallelujah, ay dumaloy sa Kanya at ganun din po sa bawat isang makikinig, O God. Let the spirit of understanding to your word, O Lord God, hallelujah, ay bawat isa sa amin. Hallelujah. Let your word, O God, manifested, O Lord God, in our lives, Panginoon. At ito po, Panginoon, hindi lamang marinig namin, O Lord God, kundi may apply din po namin sa buhay namin. Lord, dalangin ko po ang bawat isa, Panginoon, na kukonect, Panginoon, O God, at kumukonect, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Kumilos ka, maghari ka sa buhay ng bawat isa. Maramdaman nila, Panginoon, ang presensya mo po, Panginoon, O God. Salamat po, Panginoon. Ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang mapasalamatan, Panginoon, sa umagang ito. We glorify your name, we magnify your name. In Jesus' mighty name, amen. Good morning, everyone. We're glad you come to join us in our worship time today. You are warmly welcome to Amazing Breakthrough Church International. Our church is led by our Congregational Apostle, Apostle Virgilio Serge Damias, together with his wife, Pastora Zenaida Damias. Ngayon po ay wini-welcome natin ang mga kumokonek Luzon, Visayas, Mindanao, and even abroad. Kumokonek po sila via phone call, FB Messenger, and FB Livestream. Because today, livestream is the new normal. Umpisahan na po natin from Northern Luzon. Sa Alaminos, Pangasinan, ang magkapatid na Alexa and Angel Tino. Sa Southern Luzon, Sammy Laguna, si Sister Jodeline Javier, si Julea Valparaiso, Carla Nagrampa, Angelica Valparaiso at kasama po ang kanilang buong pamilya. Sa Calauan, Laguna, si Sister Virginia Peñaloza and family. Sa Santa Rosa, Laguna, si Sister Manisa Escopite. Sa Morong Rizal, si Brother Sherwin Valparaiso and Sister Rodeline Pascual. Sa Alitagtag, Batangas, ang Malaluan family. Sa Marinduque, si Brother Arvin Paras at ang kanyang pamilya. Sa Bacoor, Imus, Trece Martires, Dasmariñas, Cavite, may mga kumokonek din po, praise God. At welcome din po sa Mindoro ABCI Satellite, sa Barangay Ligaya, sa Blayan, Occidental, Mindoro, sa pangunguna ni Pastor Boyet Baybayon. At welcome din po sa mga kumokonek mula NCR, sa Manila, sa QC, sa Taguig, sa Pasig, Mandaluyong, Las Piñas, at Parañaque. Dumako naman po tayo sa Visayas region. Davis Bohol, Nanay Feling at ang kanyang apo. Sa Leyte, si Sister Jenny Rodas. Sa Tagbilaran Bohol, si Nanay Jeronima Apat. Sa Coron, Palawan, Brother Lorenzo Butib. Sa Tuburan, Cebu, Sister Mary Fe Magpasok, Sister Lilaika Swansing at Sister Myra Behasa. At meron din po kumokonek from Lapu-Lapu, Cebu, si Brother RJ Sardinia. Welcome din po sa ABCI Shotton Negros Oriental Satellite. Sa pangunguna ni Brother John and Pastora Maricel Yap, kasama po ang kanilang buong pamilya na sina JM, Angel at Nicole ng Bakong, Negros Oriental.
Praise God. At tawagin din po natin ang mga taga-Shaton. Praise God. Ang Ehel family, De La Torre family, Tronson family, Lago family, at Apostol family. Dumako naman po tayo sa Mindanao region. From Tagum, Davao del Norte, Sister Beth Ortiz. Sa Gutalak, Zamboanga del Norte, Sister Lorraine Mabait and family. Sa del Norte, Sister Rica May. At welcome po sa mga kumokonek overseas mula Maldives, si Sister Elvie Bayonas, sa Riyadh, Saudi Arabia, Sister Cha and Brother Eloy Cruz, sa USA, ang kapatid po ni Apostle, sa Los Angeles, USA, si Pastora Nida Laugo, at welcome sa mga seaman, praise God, from Malmo at Madero, si Brother Michael Hernandez, Brother Joshua Paul Camacho, at Brother Junior. At welcome din po sa mga networking churches, sa Abiding in Christ Assembly, Candelaria, Quezon, led by Pastor Robert Isles, sa Kamay ng Diyos Ministry, Muñoz, Nueva Ecija, led by Pastor Wilmer and Gemma Anyana, at sa Kamay ng Diyos Ministry, Ordaneta, Pangasinan, led by Pastor Seymour Meman. Sa St. Church, Palawan, led by Apostle Noel and Pastora Josephine Tacadena. Pogcat, Dawis Bohol, led by Apostle Ed Gabi. Christ Likeness Apostolic Church, Herona Tarlac, led by Pastor Alan Castañeda. CAC Canada, led by Pastor LJ and Pastora Salina Payopay. Royal Life in God, from Muscat, Oman, led by Pastora Rowena Lumandas. Muli po, welcome po sa lahat ng mga kumokonek at pagpalain po kayo ng Panginoon. May God be with you. Good morning po. Praise the Lord. Muli, araw ng pagsamba natin sa ating Panginoon. Good morning sa lahat, sa iba't ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, Ilan at Burod. Praise the Lord. Glory to God. Nawa pang bawat isa ay malusog, malakas, at lalong on fire kay Lord. Glory to God. Hallelujah. Let's enjoy the presence of God. At sa oras nito po, ay tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Kamusta po ang bawat isa? Nawa po ay palakas, hindi po pahina. Pasaya, hindi palungkot. Ang Diyos natin, He is in control. Hallelujah. Any situation, God is in control. Kaya nga magnampalataya po tayo sa Kanya, huwag pong pumasok ang takot. Manalangin po tayo. Let's pray. Father, we thank you for this wonderful day. Oh God, once again, Lord, hallelujah, we welcome you, oh God. Hallelujah, I pray for the anointing of the Holy Spirit right now. Lord, ang bawat isa na makikinig, anyone who will listen to your word, Lord God, let there be mighty conviction of the Holy Ghost, Lord. Anoint mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Let the wisdom and understanding, Lord, dumaloy upang, Lord, magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay ng bawat isang makikinig, O God. Father, we thank you, Lord. Maiangat ka, Panginoon. Mangyari ang kalooban, magkaroon ng himala, O Lord, at sumayang bawat isa, lumakas ang bawat isa. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise God. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sa kadahilan ng truly, ang Diyos natin ay buhay. Pinag-uusapan po natin na kung saan yung purpose of quarantine, praise the Lord, na kung saan ay naka-apat na po tayo, pinakauli, review lang po, umpisan ko lang po, at sabi po doon na kung saan ay purpose of quarantine, number 1 is cleansing, number 2 is correction, number 3 is preparation, and then number 4 is about foundation, checking your foundation.
para may check, dapat ang pundasyon kasi matibay. Para maging matibay, dapat lagi nasain natin na mapuspos ng banal na espiritu. Ma-anoint po tayo. At doon, ang anointing, ang dala po nito ay responsibilidad, action, pagkilos. And then, so after that anointing po, hallelujah, ay glory to God. Kailangan po kasi mag-excel, maging responsable, praise the Lord. At nandito po tayo sa kung saan ay level nun, under pa rin po nung checking your foundation, praise God, sa level nun na kung saan nandito tayo, that during crisis time, kailangan mag-response ng tama. Kaya nga pinag-uusapan natin, kailangan pag-oras na. Kasi hindi na nga maganda nangyayari, mali pang response mo, mapapahamak ka talaga, manghihina ka talaga. Kaya kailangan ay itama ang response. Sabi ko nga, yung word na responsibility is a combination of two words, response and ability. What does it mean? It means you have that ability to respond. Kaya nga pinag-usapan natin that there is a blessing of response. Ilalagay ko lang po bilang review. Number 1 po, na kung saan pinag-aralan natin last week, praise God, ay yung pong kinagisnan mo na problema, praise God, ay meron pang solusyon kung magre-response ka lang ng tama. Excuse me po. Ayan. Yung problem na kinagisnan mo, kung tama lang ang response mo, pwede pang masolusyonan yan. Ito po ay nasa Acts chapter 14, verse 8 hanggang sa verse 10. Yan, verse 8 up to verse 10. Tatlo pong version yon, NIV, tapos NLT, at saka The Message. Praise God. Na kung saan yung isang lumpo sa Listra, since birth ay hindi na po siya nakakalakad. Kaya crisis talaga yan. Imagine, ang pinakamahirap po sa lahat ay yung mga bagay-bagay na kung saan nagagawa ng iba pero hindi mo nagagawa. Yun po ay crisis. Matindi po yan. Kung mali ang response ng lalaking ito, hindi na po siya makakalaya sa kanyang problema. Kasi ang gagawin niya, magsisentimiento na lang. Magsisentimiento. Bakit sa dami-dami ng tao, siya pa ang naging lumpo? Bakit hindi na lang yung iba? Pero ang kagandahan dito sa lalaking ito ay nag-response po siya ng tama. Praise God that in spite of since birth, ay hindi po siya nakakalakad. Siya po, ang ginawa niya po, ay meron siyang mga bagay na ginawa. Doon sa verse 9 na binigyan ko po ng pansin, ay po yun? Praise the Lord, ay anong tawag nito? Siya po ay nakinig. Sabi ko nga, ang nagiging buhay mo ay depende sa mga bagay na pinakikinggan mo. Nakinig po siya habang si Pablo ay nagtuturo. Tingnan ko po, yung sa The Message version po yan, ang sabi po dun sa The Message version ng verse 9, he heard Paul talking and Paul looking him in the eye and saw that he was ripe for God's word, ready to believe. Praise God. Kaya nga po makikita po natin dito, nung si Paul ay nagtuturo, praise God, nung si Paul ay nagtuturo, tinignan siya sa mata. Sabi ko, the sincerity is in the eye. Praise God. And when he saw the Message version, praise God, when he saw, hallelujah, that he was right for God's work, ready to believe, nakita po doon, hallelujah. Kaya nga po, nung nakinig siya at nagkaroon siya ng anointing, nagkaroon siya ng interest at nag-response ng tama, pinagsimulan ng lahat ng yun. Bakit? Napansin siya ni Paul. Kaya nga, sabi ko nga last week, pag ikaw kumukunek, ganito, kasi wala tayo sa church. Hindi, naka-live po tayo, pero magkakalayo po tayo, nakikita-kita. Praise God sa technology. Praise the Lord. But the thing is, sincerity is nakikita sa mata nung nakita siya ni Pablo. Kaya kahit malayo ka, dapat mag-response ka ng tama. Praise God, sabi ko nga, hindi ka nakahiga, hindi kung ang mga bagay na ginagawa mo. Focus ka lang. Praise God. It can be isang oras at kalahati lang po ito. Focus ka lang. Praise God. Para sa ganun, maintindihan mo at maranasan mo ang kapangyarihan ng kanyang salita. Nakita si Pablo na ready na siya. Praise God. At ang nangyari, doon sa verse 10 ng The Message, sabi niya, so he said loud enough for everyone to hear. At ang sabi ni Pablo sa kanya, up on your feet. The man was up in a flash, jumped up and walked around as he had been walking all his life. May nangyari, praise God, na hindi nangyayari sa kanya. Nalutas yung problema na kinagisnan niya. Pwede pa, kapatid, kung magre-response ka lang ng tama.
Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Alam niyo po mga kapatid, hallelujah. According to science, alam niyo po ba na ang pumapasok sa ating isipan ay napakarami? Around 700,000 thoughts every day pumapasok sa isipan natin. At ang matindi rito, sa 700,000 thoughts na yan, alam niyo po every day, mas lamang po ang negative na pumapasok sa isipan kaysa sa mga bagay na positibo. Kaya nga kung mali ang pinakikinggan mo at mali ang maghahari sa isipan mo, mapapahamak ang buhay mo. Praise God. Hallelujah. Kaya nga po pinag-aaralan natin ngayon, yung blessing of response. Glory to God. Hallelujah. It can be, narinig mo na ang mensaheng ito. But the thing is, hallelujah, buhay ang salita niya. Rhema word po ito. Fresh revelation po ito ngayon. Kasi, how you will respond in crisis time. I repeat, around 700,000 times siya pumapasok sa iyong isipan. I-analyze mo. Alin ang mas binibigyan mo ng atensyon? Is it yung negative thoughts or positive thoughts? Hindi mo pwedeng dayain ang iyong sarili. But the thing is, ang nasa isip mo, mag-go-govern yan sa buhay mo. Kaya kung mali ang ini-entertain mo, masisira ang buhay mo. Praise God. Kaya nga, you need to respond properly. Glory to God. That's why, pinag-aaralan natin ang alin, ang blessing of response. That is a blessing the moment you respond properly. Susunod po tayo sa next, hallelujah, ang kasunod, next point, praise God. Ito po ay nasa Luke chapter 7. Luke chapter 7. Beginning verse 1, hallelujah. Sabi po rito, when Jesus had finished saying all this in the hearing of the people, he entered Capernaum. Verse 2, there a centurion servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. Sabi po dyan sa The Message version, a Roman captain there had a servant who was on his deathbed. He prized him highly and didn't want to lose him. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po, ang tindi po nito sa kadahilan ng merong pong servant po itong centurion na to, na kung saan, alam niyo, mahalaga siya eh. Itong servant siya, pero mahalaga dun sa amo, yung Roman centurion. Praise God. Sabi nga dun, he prized him highly and didn't want to lose him. Praise God. Responsable itong servant na ito. At kung paano responsable ang servant, responsable rin yung boss. Praise God. Pareho. Hallelujah. Tuloy po natin ang pagbasa. NCB naman. Ang sabi po sa NCB, kanina The Message, sabi niya, there was an army officer, hallelujah, there was an army officer who had a servant, at ang description ng NCB, who was very important to him. Imagine, praise God, servant, pero sabi po, very important to him. Napakatindi po nitong servant na to, no? Hallelujah. Mahalaga po siya, no? Very important to him. The servant was so sick, he was nearly dead. In short, hallelujah, ay ang crisis po ito. At hindi basta-basta crisis. Kasi ang description ng Bible ay dito sa NCB, nearly dead. Praise God. At doon sa The Message ay nasa deathbed. Oh, praise God. In short, ay para bang ang kalagayan nito ay para bang nasa positibo sa coronavirus. Praise God. Hallelujah. Kasi ngayon, mga symptoms lang ng coronavirus, delikado na kagad eh. Oh, praise God. Kung ganitong sitwasyon, anong gagawin mo? Sabi ko nga, yung first point natin ay praise God. Ang ating first point, glory to God, hallelujah, ay, hallelujah, kinagisnan mong problema na lutas. Ang second point po natin ay yung problema na pawala na. Pawala na. Praise God. Pero makikita mo anong nangyari. Kaya you need to listen carefully. Praise God. You need to connect properly
sa oras na ito. Bakit? Ang dala ng pinag-uusapan natin ay hindi po basta-basta. Ang dala po nito ay himala. Kung ito ay aayusin mo lang at i-apply mo lang sa buhay. Don't just listen. You need to obey God's word. Obey His command. Why? Ang dala nito ay healing. Ang dala nito ay miracle. Ang dala nito ay kalutasan. Kaya nga po, pati yung mga marami po tayong mga nasa phone pots. Praise God. Kaya nga, yung mga nakatutok sa mga phone pots ay kausapin niyo sila. Tingnan niyo po, from time to time ay i-verify niyo kung andyan pa ba sila at nakikinig ba talaga ng tama. Kakausapin niyo sila kung nakikinig. And then, kahit nasa phone pots kayo po ay magsabi na kung saan ay amen. Sumagot kayo ng amen. Hallelujah. Para sa ganon ay makikita niyo po kung ito nga ba talaga nakatutok tayo. Kaya meron kanya-kanyang mga assignment dito, yung mga nasa phone pads, kayo ang kumausap, praise God, ikalat nyo po, as much as possible, ay tagi-tigi sa kayong cellphone, tapos kakausapin nyo po sila at kakumustahin, andyan ba kayo? And then, you need to say amen para pakinabangan natin ang salita ng Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi ang pinag-uusapan natin, I repeat, ang pinag-uusapan natin ay himala. Dala po nito ay miracle. Dala po nito ay miracle. Kaya I repeat, yung mga nakatutok dyan, praise the Lord, kinakausap nyo dapat ang inyong mga naka-phone pots na mga invite. Praise God. At kung ikaw naman ay nakakonect, hallelujah, sa every live na ito, mag-post ka, say amen, I receive it in Jesus' name, para sa ganon, mapakinabangan mo ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Hindi ito biro. Praise God. Kasi dala nito ay himala't pagpapala. Dahil ang kanyang salita ay makapangyarihan. Praise God. Kaya pagpatuloy po natin, nasa verse 2 po tayo, glory to God, punta tayo sa verse 3 ng NIV. Ang sabi ng verse 3, the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya ang nangyari ay nung ang may problema po itong centurion na ito, ang problema po ay hindi sa kanya, kundi sa kanyang servant. Pero ang centurion na itong boss na ito ay concerned siya sa kanyang servant. Praise God. At ang ginawa ng centurion na ito ay siyempre hahanap ng solusyon sa problema. Alam mo kasi pag ikaw may problema during crisis time, ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay praise God. Hindi yung problema, kundi ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay yung solusyon. Ang mahirap during crisis time, mas mahaba pa ang oras mo sa crisis kaysa sa solusyon. Kaya dito po sa verse 3, ang sabi niya, the centurion heard of Jesus and sent some elders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. Praise God. Verse 4, when they came to Jesus, they pleaded earnestly with him. Ang sabi nila, this man deserves to have you do this. Verse 5, because he loves our nation and has built our synagogue. Praise God. Hallelujah. I repeat, ulitin ko po ang sabi rito, praise God, nasa deathbed yung servant ng centurion. Praise God. Nung marinig ng centurion ang patungkol kay Jesus, ay nagpadala siya. Sa verse 3 po yan, he sent some elders of the Jews. Hallelujah. For what reason? Asking him to come and heal his servant. Praise God. At yung inutusan niya ng mga elders ay praise God, nakiusap sila kay Jesus na hallelujah, na pumunta sa bahay ng centurion, si Jesus. At kita nyo po, ang ginamit sa verse 4 po yun, ang sabi po doon, ang ginamit ay this man deserves to have you do this. Praise God. Why? Verse 5, because he loves our nation and has built our synagogue. In short, tingnan nyo ang katangian nitong centurion na ito. Siya po ay makatao. Bakit? Servant niya po. Ang may problema, hindi siya mismo. Pero, nag-care siya sa kanyang servant. Makatao. Siya po ay makabayan. Bakit? Ang sabi po doon sa verse 4, this man deserves to have you do this.
Why? Because He loves our nation and has built our synagogue. Makabayan, makatao, makabayan. Sabi niya, He loves our nation. Makadiyos. Bakit? He has built our synagogue. Makatao, makabayan, makadiyos. Matindi ang katangian nitong centurion na ito. Ulitin ko. Ginagamit ito ng mga politiko. Pero wala lang. Makatao, makabayan, makadiyos. Praise God. Pero totoo ito sa centurion na ito. Praise God. He was so concerned because his servant was so important to him. Praise God. That's why, hallelujah, ginawan niya ng paraan paano solusyonan ang problema. Ngayong oras na ito, kapatid, may solusyon sa problema mo. I repeat, sa 700,000 na pumapasok sa iyong isipan araw-araw, ang dapat mong tutukan ay mga positibong bagay, hindi negatibo. Praise God. Hallelujah. Glory to God. Huwag kang magpapatalo sa problema. Kailangan ang gagawin mo, susolusyonan mo. Hallelujah. Glory to God. Kaya nga, hallelujah, ikaw ang mag-govern sa isipan mo. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Sige, pagpatuloy po natin ang pag-uusap. Glory to God. Hallelujah. Sabi po doon sa yung 4 and 5, TLB, the Living Bible. So they began pleading earnestly with Jesus to come with them and help the men. They told him what a wonderful person the captain was. If anyone deserves your help, it is he. Why? They said, for he loves the Jews and even paid personally to build, hallelujah, as a synagogue. Giver po itong centurion na ito. Patungkol sa church, patungkol po sa bayan, patungkol po sa tao. Giver po ito. Praise the Lord. Hallelujah. He was so generous. Praise God. Hallelujah. Kaya ipinapakita niya nitong mga sinugo ni Jesus para puntahan si Jesus at dalhin sa bahay niya. Pinapakita kung gaano katindi ang centurion na ito. Glory to God. Hallelujah. Verse 6. Ang sabi po doon sa verse 6. So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Nasa verse 6 po yan ng NIV. Ang sinabi doon, hallelujah, Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. Sandali, nagpasugo siya ng mga elders para sunduin si Jesus at pumunta sa bahay niya para ipag-pray ang kanyang servant. At nung, hallelujah, nagpasugo siya, hallelujah, hindi pa kalayuan, sabi sa verse 6, so Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, nagsugo siya uli, hindi pa kalayuan, nagpasugo siya uli. Hallelujah, ng mga elders na kung saan, ang sabi niya ay parang pinahinto. Papunta na doon, praise God, nag-response na si Jesus, pupunta, at nung nakita niya, papunta na doon, nagpasugo uli, na sinasabi niya na hindi na bale, na kung saan ay para bang sinasabi niya, no need na pumunta ka sa bahay namin. Sandali, pinasundo. At nag-giveaway na si Jesus. In-invite si Jesus. At anong nangyari? Praise God. Tumugon naman si Jesus. Nag-response din si Jesus. Praise God. Hallelujah. At nung ngayon parating na si Jesus sa bahay niya, nagsugo siya ulit. At sabi po, sa Matthew chapter 8 po yan, sinalubong niya. Sinalubong niya. Siya mismo. Sumalubong. Sumalubong kay Jesus na sasabi, eto na, tutugon na. Ibang klase ito ha. Eto na, tutugon na siya. Ang ginawa niya, nung una pala nagsugo siya, yung pangalawa, siya na mismo. Hallelujah. Hindi yung, sorry to say that, i-correct ko po. Hindi na siya nagutos, siya na mismong sumalubong. According to chapter 8, siya na mismong sumalubong. At ang sinasabi niya ay hallelujah, no need na pumunta ka pa sa ilalim ng bubong ng bahay ko. Praise God. Yun ang kanyang sinasabi. Hallelujah. Kaya nga, sabi niya, ituloy ko munang pagbasa, verse 7,
That is why I did not even consider myself worthy to come to you. Sabi niya, but say the word and my servant will be healed. Wonderful. Hallelujah. Grabe ang Panginoon. Hallelujah. Ibang klase. Pero grabe rin itong centurion na to. Ibang klase rin. Si Lord, pag pinuntahan mo, hiningan mo ng tulong, hindi ka niya papaya. Praise God. Hallelujah. Pag nanalangin ka, sasagutin ka niya. Ibang klase ang Lord. Subok na yon. Proven yan. Praise the Lord. Pero ibang klase itong centurion na ito. Bakit? Hallelujah. Ang ginawa niya po, nung una, nagpasubo siya ng elders. Pero nakita parating na si Jesus, sinalubong niya. Hallelujah. Sinalubong niya, ngaling, yung centurion, yung si Jesus, sinalubong ng centurion si Jesus, at sinasabi niya, no need kang pumunta sa bahay ko. Bakit? Sa verse 7, sabi niya, say the word, and my servant will be healed. Ito yung pagsisimulan ng himala mo. Kung makikinig ka ng tama. Praise God. Sa kanyang salita, kaya nga sabi ko, learn to focus. During live streaming, focus on the word. You need to understand the word. You need to be blessed by the word. Praise God. Kailangan mong matanggap to, maunawaan mo ito. Ang dala nito, himala. Ang dala nito, katugunan. Magugulat ka na lang. Maraming himalang mangyayari sa buhay mo. Magkakaroon ito ng kapangyarihan sa buhay mo. Ibang usapan. Kaya nga, hallelujah, kailangan ready ka habang nakaupo ka. Kaya nga pag oras mo nakikinig, alam niyo pag nakikinig, praise God, hindi lang yung tulala. Kailangan sumasagot. Kaya nga, dapat nako-comment ka, amen, I receive it. Praise God. Yes, I believe. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Huwag mong hayaan ang mag-govern ng kaisipan mo ay mga negatibo. Praise God. Kailangan ang mag-govern ng isip mo, positive. Yes, I believe. Yes, I receive. Praise God. May kanta, si Ron Kinoli ba yun? Yung may kanta niya, whose report you shall believe? I shall believe the report of the Lord. Ron Kinoli po yung kumanta. Pero kumanta nun si Ron Kinoli. Ako yung kumanta ang Ron Kinoli. Hindi ko nakuha yung talagang tono eh. Praise God. Whose report you shall believe? You need to believe the report of the Lord. Nakikinig ka ngayon dyan, dapat naapektuhan ka ng kanyang salita. Kaya may nangyayari, revival of the word during listening time. Praise God. Kaya nga, hallelujah, hindi ka lang yung nakaupo na akala mo'y sinaksakan ng anesthesia. Praise God. Glory to God. Hallelujah. Dapat nagre-response ka. Etong centurion na ito, sinalubong niya yung salita ng Panginoon. Hindi na niya inantay, sinalubong. Alam niyo pag ganyan, grabe ang himalang mangyayari. Praise God. Sinalubong niya, Praise God. Hindi niya hinintay. Sinalubong niya. Glory to God. Huwag mong antayin na matapos tong isikin nito sa kakakumilos. Oy, bahala na. Yung iba, kamusta ka? Eto, bahala na Diyos ng hapon. Praise God. Hallelujah. Yung iba, pag kinumatay, kamusta ka na? Eto, malapit ng matodas. Praise God. Hallelujah. Hindi totoo yan. Glory to God. Tuwa nga ako doon sa nung nalaman ko. Nalaman 700,000 thoughts pa lang pumapasok sa tao every day. At ang matindi doon, majority, ang nagkukuban, ang mas pumapasok doon ay negative. Ngayon, babaliktarin mo. Praise the Lord. Hallelujah. Kailangan ay kaya nga mahalaga makinig ng salita ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. Kaya nga, ngayon, nasa bahay ka. Kaya nga ngayon, simbahan, bawat tahanan. Kung noon, ugali mo nung nasa church mismo, habang during preaching time, lalo na pag tinatamaan ka, tumatayo at kung saan nagpupunta, kaya hindi mapakali. Yung iba naman, nagtutulog-tulugan. Yung iba naman, totoong tulog. Totoong tulog. Praise God. Hallelujah. Kaya nga, huwag kang makikinig ng nakatayo. O kaya yung nakasandal na nakalapat yung ulo mo doon sa
Masarap matulog. Gagawin yung pulutan yung preaching ko. Praise the Lord. Hallelujah. Hindi ganun. Praise the Lord. Sarap pa na makinig ng mensahe, no? Pampasarap ng tulog. Hindi ganun. Etong centurion na ito, nagutos siya, pero siya mismo, kumilos. Ginawa niya, nakita niya, parating si Jesus, sinalubong niya. Kaya salita ng Diyos, sinasalubong. And because of that, because of this preaching, merong nagawa po tayo na kanta, na-compose na kanta. Ano yan? Sasalubungin ko, ang tawag mo, O Diyos, sasalubungin ko. Sasalubungin ko ang kilos mo, O Diyos, sasalubungin ko. Okay. Pakakanta natin yan this week kay Grisel para mag-trending po siya ulit. Ayan. Praise the Lord. Hallelujah. Kasi may mga may mga nagtitrending yan. Alawin mo. Kaya nga praise the Lord. Kaya napansin niyo po yung pinost ko na si Grisel kakanta. Yung iba naaliw, yung iba talaga nalungkot. Tapos sumunod naman si RC. Andyan din ba si RC? Praise God. Ay ko nga, matindi na talaga ang nangyayari sa quarantine na ito. Praise God. Hallelujah. Alam mo, pag puro negatibo papasok sa'yo, baka matuluyan ka. Praise the Lord. Mabaliw. Ang mangyayari, sinong dakila, sinong tunay na baliw. Yan. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Sinalubong ng centurion ng salita. Sinalubong niya si Jesus. Praise God. At ang sabi niya, hallelujah. Lord, sabi niya, I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word and my servant will be healed. Sabihin mo lang ang salita, gagaling ang aking servant. Siya mismo sumalubong kung babasahin niyo Matthew chapter 8. Praise God. Hallelujah. Say the word. Say the word. Tuloy natin sa the message yan. Ang sabi niya, Jesus went with them. When he was still quite far from the house, the captain sent friends to tell him, Master, you don't have to go to all this trouble. I'm not that good person. You know, a good person. You know, I'd be embarrassed for you to come to my house. Verse 7, even embarrassed to come to you in person. Just give the order and my servant will get well. The message po yun. Verse 8, NIV, sabi niya, for I myself am a man under authority, with soldiers under me. I tell this one, go, and he goes. And that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it. Excuse me po. Praise God. Hallelujah. Kaya, ipinakita niya. Tuloy pa natin ang pagbasa. Verse 9. When Jesus heard this, he was amazed at him. And turning to the crowd, following him, he said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Grabe. Anpinde. Pinaliwanag ng centurion na ito. Sabi niya, ako may tauhan din eh. Pag sinabi ko, ginagawa nila. Pag sinabi ko, ganito, gagawin nila. Bakit? May authority ako sa kanila. Ikaw may authority rin. Praise God. Yung sasabihin mo dito, tatagos sa bahay ko. Yang mga naririnig mong salita ng Panginoon, sa oras nito, tagos na tagos yan sa bahay mo. At higit sa lahat, dapat tagos na tagos sa puso mo. Praise God. Ang dala niyan, himala. Hallelujah. Praise the Lord. Glory to God. Anuman ang desisyon ng gobyerno after May 15, ang mahalaga ngayon, may baon ka na salita ng Panginoon na kung saan punong-puno ng kapangyarihan. Dala nito ay himala sa buhay. Praise God. Hallelujah. Kaya nga mahalaga po, alam mo kung may pananampalataya ka, mabubura, matatalo, hallelujah, matatalo ng mga positibo sa isipan yung mga negative. Kaya you need to respond properly. Why? Yung mawawala na lang, masosolve pa. Hindi matutuluyang mawawala. Kaya nga, sabi rito sa verse 9,
And idea, when Jesus heard this, nung marinig daw ni Jesus yung sinabi ng centurion, he was amazed. Siya ay na-amazed. Another word for amazed, astonished. Praise God. Hallelujah. Nagulat siya. Imagine, si Jesus ma-amaze mo. Bakit? Dahil sa response niya. Na-amaze si Jesus dahil sa response no centurion na ito. Praise God. At anong sabi niya? Tinignan ang mga tao. Sabi niya, he was amazed at him and turning to the crowd following him. He said, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Alam mo ba, ma-amaze mo si Lord pag ang nakita niya sa iyo ay pananampalataya. Hindi niya napansin doon sa una, yung lumpo sa Listra, nakita ni Paul ang kanyang pananampalataya pinagsimulan ng himala. Eh ngayon hindi si Paul ang nakakita si Jesus mismo eh. And Jesus was amazed at his response. Kaya sabi niyo, I tell you, I have not found Israel. Ang hinahanap ng Panginoon ngayon, mga kapatid, in this quarantine time, ang hinahanap ng Panginoon ngayon sa iyo ay yung pananampalataya mo kung paano ka magre-response. Praise God. Hallelujah. Sabi, I tell you, I have not found such great faith even in Israel. Aba, sana matindi ito. Dapat masolusyonan to. Kasi sinasabi ni Jesus, wala akong nakitang pananampalataya. I have not found such great faith even in Israel. Ay, pambihira, hintil pa na to. Pero tingnan mo kung manampalataya. Sa oras na ito, I don't care kung first mong connect sa live stream o kaya sa phone patch. Praise God, I don't care. Right now, kung naiintindihan mo lang to, grab mo to sa puso mo. Panghawakan mo to, praise God. At nakita ni Jesus yung pananampalataya mo. Kasi sabi niya, wala akong nakitang pananampalataya kahit sa Israel. Sa Israel, wala siyang nakitang ganung pananampalataya. Sa oras nito, meron kaya siyang makikitang pananampalataya? Praise God. Dito sa Paranaque, meron ganung kayang pananampalataya? Dito sa Las Piñas, meron kayang ganyang pananampalataya? Diyan sa Taguig, meron kayang ganyang pananampalataya? Sa buong NCR, meron kayang ganyang pananampalataya? How about Cavite Province, meron kayang ganyang pananampalataya? Praise God. Hallelujah. Sa Central Luzon, may ganyan kayang pananampalataya? Sa Northern Luzon, may kayang ganyang pananampalataya? Sa Southern Luzon, meron kayang ganyang pananampalataya? Sa Visayas Region, meron kayang ganyang pananampalataya? Sa Mindanao Region, meron kayang ganyang pananampalataya? Sa Maldives, meron kayang ganyang pananampalataya? How about in Riyadh, Saudi Arabia? Meron kayang ganyang pananampalataya? Puntahan natin ang Muscat, Oman. Meron kayang ganyang pananampalataya? How about in America? Meron kayang ganyang pananampalataya? Sa Europa, kahit walang nakikinig, meron kayang ganyang pananampalataya? Praise God. Sa Australia, meron kayang ganyang pananampalataya? Sana may kumunik sa Australia ngayon. Ano? Hello. Praise God. Sana kumukonek ka ngayon. Ano? Hello, Roxanne. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga, hallelujah. Na-amaze si Jesus eh. Bakit? Sa faith niya. Wala kang nakitang ganyan pananampalataya. Sana sa oras na ito, matagpuan natin. O matagpuan namin tayo ni Lord na merong ganyang great faith. Pero mo nasa deathbed na, naghihingalo na. Ang bihira oh. Hallelujah. Praise the Lord. Baka kala mo, sa oras nito sinasabi mo, naghihingalo na ang bulsa ko. Masahol pa sa cancer. Kasi ano ba ang tawag sa bulsa na may cancer? Brochemia. Praise God. Pero meron ka bang ganitong pananampalataya? Abay, kung may cancer, gumagaling. Yung papatay na, binubuhay. Dinalo na yung wallet mo, kaya pang buhayin yan. Wala na pong pag-asa ang wallet ko. Mahulog man to, walang
ka hindi pinag-interesan. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya ang kailangan lang, ay pananampalataya. And not just faith, great faith. Paano yan makikita? Through your response. Salubungin mong salita ng Diyos. Kaya nga habang nakikinig ka dyan, pwede kang maglulunundag eh. Pwede kang maglulunundag. Salamat, Panginoon. Pakita mo sa Kanya yung faith mo. Bakit? May mga bubuhay ngayon, ang mga negosyo na andap-andap dahil sa 2 buwan na. Lalo na yung empleyado na talagang andap-andap dahil sa ubos na. Yung ayuda, wala na. Praise the Lord. Pero the thing is, if you have great faith, hallelujah, right now, be expectant. Why? Ang linggong ito is a week of surprise. A month of blessings in spite of. Come on! Praise the Lord. Kanmo, ngayon ka lang nakakonect. Kaya nga dapat may relasyon ka sa Panginoon eh. Kaya hindi ko lagi lagi kong isising ito. Kailangan mo talagang ma-born again, magkaroon ka ng tiwala sa Panginoon. Praise God. Religion cannot save you. Only Jesus. Have faith in God. Have faith in the Lord Jesus. Tutuhanin mo ang iyong pananampalataya. Huwag ka lang kukunik-kunik. Dapat po. Hallelujah. Ay totoo. Hallelujah. That even after this lockdown, dapat dire-diretso na sa Panginoon. Kung malayo ka rito, walang way para makarating ka sa church. Hallelujah. Kumunik ka. Pero kung meron namang way at pwedeng mag-commute o kaya may sasakyan ka, pumunta ka. Pakita mo talaga na meron kang faith sa Panginoon. Makikita mo kung anong gagawin ng Panginoon sa buhay. Hallelujah. Glory to God. Sa The Message version po, ang verse 9, ang sabi rito, taken aback, Jesus addressed the accompanying crowd. In short, kasi sabi, taken aback, binalikan siya ni Jesus. Oh. Sabi, I've yet to come across this kind of simple trust anywhere in Israel. The very people who are supposed to know about God and how He works. Praise God. Let's have faith in the Lord. Trust Him. Believe in Him. Glory to God. Hallelujah. Sa NCB, sabi, when Jesus heard this, He was amazed. Turning to the crowd that was following Him, He said, I tell you, this is the greatest faith I have found anywhere, even in Israel. Sana po, sa Amazing Breakthrough Church International, meron siyang makita, si Lord Jesus ay may makitang faith na katulad nito. It's a great faith. Sa NCB, sabi yung greatest faith. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Sa God's Word, ang sabi po niya, Jesus was amazed at the officer when he heard these words. Alam niyo po, centurion po ito, sundalo po ito. Pero tingnan niyo kung paano siya magtiwala sa Diyos. Hindi sa sandata, hindi sa lakas, kundi sa Panginoon. He turned to the crowd following him and said, I can guarantee. Sino ang sasalita rito? Si Jesus. I can guarantee that I haven't found faith as great as this in Israel. Ang bihira. Ang merong great faith pala, kay Lord may garantiya. Praise the Lord. Glory to God. Cheer up. Praise God. Simula ito ng himalam. Cheer up. Simula ito ng pagpapalam. Praise God. Kaya nga po ikaw ay dating umaten, hindi mo nakakaten. Ma-revive ka ngayon. Kung ikaw ay dating naglilingkod at tumigil ka, bumalik ka ngayon. Praise God. At kung ikaw hindi pa kumikilala, kilalanin mo siya ngayon. Kung ikaw, hallelujah, ay may plano na tumigil na, hallelujah, huwag kang huminto ngayon, patuloy ka. Purihin ng Panginoon. Glory to God. Verse 10, sabi po ng verse 10, then the man who had been sent returned to the house and found the servant well. Look at this. Meron bang himalang nangyari? Yung pawala ng kanyang buhay. Patigok na. Praise God. Kaya nga sabi ko, yung problema na mawawala na lang, anong nangyari? As a verse 10, then the man who had been sent returned to the house and found the servant well.
Nawala ba? Namatay ba? Hindi. Ano yun? Gumaling. Pinuntahan ba siya sa bahay? Hindi. Ano lang? Idineklara. Kaya ngayon, yung mga gusto mo mangyayari, come on. Start it right now. Declare mo. Kakapera ako. Kakapera. Kakapera. Kakapera ako. Praise God. Gagaling ako. Gagaling ako. Gagaling ako. Praise God. Sasaya ako. Sasaya ako. Sasaya ako. Praise God. Baka naman habang nakikinig ka, nakasimangot ka. O kaya ang pinakamatindi, habang nakikinig ka, sinusumpok ka. Praise God. Kapatid, sa oras na ito, may himalang nangyari. Bakit? Merong pananampalataya. Sino? Pananampalataya, oh. Responding on behalf. Centurion, hindi siya may sakit. Pero dahil sa pananampalataya ng centurion, naapektuhan yung kanyang servant. Gumaling? Yes. Maliwanag sa verse 10. Sabi, his servant get well. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Kaya mga kapatid, it's so important na kung saan, hallelujah, ayan o, meron po tayong matinding pananampalataya sa Panginoon. Dahil ang Diyos na ito ay Diyos ng himala. Praise God. Amen? Ang bansa po natin ay aangat in spite of this crisis. Glory to God. Ang bansa po natin, glory to God. Ang economy daw, narinig ko, itong last week na ito, narinig ko na ang according to yung Chief Presidential Advisor, Legal Advisor ba, Panelo, Secretary Panelo, na ang ating bansa sa Southeast Asia, pagdating sa economy, yung ating ekonomiya ay number 1. Praise God. Hindi ko alam kung nagkamali ako, pero maliwanag po ang isip ko nun. Sa Asia, entire Asia ay number 6. Praise the Lord. Hallelujah. In spite of ganitong nangyaring crisis, mga kapatid, pabalik payaman ang bansang Pilipinas in spite of. Dati sa buong Asia, number 1. Tapos dumating, according to our lolos and lolas, 1932, around number 2, next in Japan. Pero babalik tayo dyan. Panampalataya naman. Hindi ako naniniwala. Lumayas ka sa Pilipinas. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ang puhunan natin, pananampalataya. And not just faith. You must have desire that great faith, just like that centurion. Daga ay himala. Salamat sa Panginoon. Sa oras nito, kaya lagi ako magpipray po. At kung first time mo ito at wala ka pang desisyon, kahit na second time, third time, or kahit ika-10 time mo na wala ka pang desisyon na tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, bago mahuli ang lahat, mag-decide ka ngayong umagang ito. Gawin mo siyang Panginoon, tagapagligtas ng iyong buhay. Paghariin mo siya sa iyong puso. Praise God, makikita mo, unang mararamdaman mo, kapayapaan. Hindi mo nabibili yan. Praise God. Bakit? Iniligtas ka ng Panginoon. Mararanasan mo yung kalinisan, kapatawaran. Kaya kung ikaw, yung wala pang desisyon para tumanggap sa Panginoon sa oras na ito, igagayad kita. Sa maikling oras lang, minuto. Sundan mo ako sa panalangin, gawin mo panalangin to. Just close your eyes kung ikaw to. Panginoon, lumalapit po ako sa iyo. Nagpapakumbaba. Nagdidesisyon. Mula ngayon, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon, tagapagligtas buhay at kaluluwa. Mula ngayon, Panginoon, ikaw na ang masusunod sa aking buhay. Ikaw na ang maghahari sa aking buhay. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ikaw naman, praise God, kung medyo pawala na, iniisip mo yung may mga bagay-bagay ng pawala na, o kaya may mga properties na akala mo'y madidilit, maiilit, hindi madidilit, maiilit. Praise God. Hallelujah. Just believe God. God will do miracle. Praise God. And this week is a miracle week full of surprises. I will pray for you right now. Tumikit po ang bawat isa. Panginoon, itinataas ko po ang bawat isang nakakunay. Maranasan ng bawat isa sa amin, ang week na ito ay punong-puno kami ng kagalakan, kasayahan, kalakasan, at punong-puno ng himala at pagpapala. Dahil tinatanggap namin at nagre-response kami ng tama
sinasalubong namin ang iyong salita ng may pananampalataya, Panginoon. Kaya nga po, merong himala, walang hinala. Salamat po, Diyos. Hallelujah. I-bless mong bawat isa. In Jesus' name. Amen. Praise God. Hallelujah. Kung ito ay iyong ginawa, pinanampalatayanan, expect miracle. Glory to God. Purihin ang Diyos. Papagpala ng bawat isa. Hallelujah. Ng salita. Huwag kang alis dahil hindi pa tayo tapos. Magpapatuloy po tayo. Hallelujah. Listen carefully. At mamaya, praise God, ay magbe-benediction pa. Pinakamahalaga po yan. Tanggapin mong biyaya at pagpapala ng Panginoon. Hallelujah. Diyan lang po kayo. Okay, alis. Magpapatuloy po tayo. Glory to God. Dapat kanina habang nilipat mo. Magandang umaga po sa lahat na nakapanayag via online. Gusto po ba natin pagpalain tayo lalo ng Panginoon? Nais ko lamang kong basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 11. Sabi po dito, He will make you rich in every way so that you can always give freely, and your giving to us will cause many to give thanks to God. Sa lahat po ng mga nagbigay via online, lubos po kami nagpapasalamat sa inyo, and God will bless you more. At sa lahat po ng mga nais pa po magbigay, pwede po nyo itong i-deposit sa ating pong BPI account, at ang ating BPI account number po ay 00988301336 na makikita po natin dito sa ating screen. Ulitin ko lamang po, ang ating BPI account number ay 00988301336 at ang ating bank account name naman po ay The Overseer of Amazing Breakthrough Church International Inc. Ulitin ko po, ang ating bank account name ay The Overseer of Amazing Breakthrough Church International Inc. At kung wala naman po malapit na BPI sa inyo at kayo po ay naka-online banking, ay pwede rin niyo po itong ihulog sa ating BPI account. At ganoon din naman po, kung may BDO na malapit sa inyo, pwede din po. PM is the key. Pwede rin po via GCash. Kaya po, pagpalain po sa lahat po ng mga nagbibigay. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalaan po kayo ng siksik, liglig at umaapaw. Nais ko lamang po kayo ipag-pray sandali. Panginoon, maraming salamat po, Lord God. Hallelujah sa lahat, Panginoon, o God, ng mga nagbigay at magbibigay pa lalo, Lord God. Lord, continue to bless them, Panginoon, o God. Lord, patuloy, Lord, pagpalaan mo sila ng siksik, liglig at umaapaw pa, Panginoon, o God. Upang, Lord, lalo mo sila, Panginoon, pasaganahin, Panginoon, o God. Let your favor and your protection, more increase and promotion na maranasan nila, Panginoon. More breakthroughs and victories, Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, kami po nagpapasalamat sa inyo, sa inyong pagbibigay sa Panginoon, at pagpalain po kayo ng Panginoon. Since we are under an extended enhanced community quarantine, we also have extended enhanced online eat service every Sunday at 9 a.m. Join us to heed God's instructions and be blessed with His encouragement. Feel the heat every Sunday. Join us for a FB Live every Wednesday at 8 p.m. Be ready to feel God ignite your heart with fire for Him. A few weeks away, and we are onward to our new place of worship and a new place to grow. Our new place of worship is located at 3rd floor, Eastwell Meeting, corner Santa Lucia and Nuestra Senora de Lourdes Street, Valley 1, Barangay San Antonio City, beside Pure Gold San Antonio. This is something that excites us until this ECQ is over. Still want to hear more about the good news? Nothing can stop us from giving our best service to God through conducting our online life groups. Join us for weekly online life groups. Inquire through our Facebook page or ask your friend who invited you to join our online services if you want to know more about God. Like us our Facebook page at DBCI Family.
react, share, and rate us 5 stars. Click the watch video and you will be connected directly to our YouTube channel at Amazing Breakthrough Church International. Hit the like button, click subscribe if you haven't yet, and click for the new videos. We can also have our satellite churches Facebook page at EBCI Negros Oriental Satellite and EBCI Mindoro Satellite. We also have ministry for the youth, God's Ambassador of Relentless Ministries for the Youth, calling all mighty warriors like us our Facebook page at God's Army, react, share, and rate us 5 stars. Happy birthday to our May celebrants. Brother Roque of Occidental Mindoro Satellite, May 2. Brother Jimmy of Occidental Mindoro Satellite, May 4. Brother Jerome Ibasco, May 5. Justin Tanileg, May 6. Carla Mayna Granham, May 6. Brother Anfa Soriano, Sister Elizabeth Goliete, May 8. Kate Paras, May 8. Dan Cyrus Banta, May 10. Pastor Neil Acebron, May 11. Aleja Faye Fajardo, May 11. Rochelle Biliran, May 14. AJ Orbisdondo, May 20. Apple Hamara, May 24. Brother Carlo Magno Benito, May 30. Again, happy birthday to those who celebrated and will celebrate their birthdays for this month. We rejoice with you and we hope you enjoy your birthday month. God bless you. Praise God. Hallelujah. Ito naman po ang panahon na kung saan hindi po natin kaliligtaan. Hallelujah. Dahil ito daw po yung araw ng mga nanay. Kaya sa oras na ito po, hallelujah, kung may kasama po kayo na kung saan ay nanay, batiin po natin. Sabihin natin po sa kanila, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day ahead. Hallelujah. Praise God. Kaya sa oras na ito po, hallelujah, meron po kami inihanda na kung saan maliit lang po, maikli lang po itong video, na kung saan po ay ating pong i-greet po ang ating mga mothers. Sige po, panoodin po natin. Mama, Mom. Nay, Praise the Lord. Muli po, ako rin po ay bumabati sa lahat ng mga nanay sa buong mundo. Praise the Lord. Happy Mother's Day po. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon dahil, hallelujah, inspirasyon kayo ng buong mundo. Glory to God. Tayo po ay mananalangin. Pwede po ba lahat na nakakonect, pati po yung mga nasa phone pads, tumayo po tayong lahat at tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa iyong banal na espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan. At Lord, ang salita mo ay mabisa, buhay, makapangyarihan. Dala nito'y himala, Panginoon, kung aming pananampalatayanan at isasagawa.
Salamat po. Palakasin mo patuloy ang bawat isa, Panginoon. Hallelujah. Bagay na minsan ay kinatatakot, baka mawala. Ngayon po, Panginoon, hallelujah, hindi po mawawala. Yung pong akala mo ay mawawala na, pero ngayon dahil pinanampalatayanan, ito, Panginoon, ay mangyayari. Magkakaroon ng revival po, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isang nakinig. Hallelujah. At ito, Panginoon, maging daan, sandata namin, Panginoon, sa anumang gawa ng kaaway at anumang crisis na ito, dahil ikaw ang may kontrol ng lahat ng bagay. Tanggapin niyo ang biyaya na nagmumula sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, na kung saan, hallelujah, ay kailanmay hindi niya tayo pababayaan, kailanmay hindi niya tayo iiwan. Tanggapin niyo ito sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Magkita-kita po tayo this coming Wednesday sa ating pong live stream, Ignite, alas 8 po ng gabi. Praise God. Wednesday po. Mag-invite po kayo. At the same time po, lahat ng mga kumunik, may mga kukontak po sa inyo para sa live group or yung cell group na tinatawag po natin. Hallelujah. Kung hindi po kayo na-contact, sabihan nyo na po yung nag-invite sa inyo. Ba't hindi mo ako kinontak? Praise God. Tayo po ay mag-live group, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. God bless po at ingatan tayo ng ating Diyos na buhay. Thank you. Sige po. Glory to God. Hallelujah.